Eto, dalawang senador, nagkainitan, nagkasagutan pa gamit ang media dahil sa impeachment kay VP Sara Duterte. Pero napapansin ko bago natin panoorin ang video na yan ay mukhang mas matapang ito si Coco Pimentel. Napapansin nyo ba? Nakatatak na sa dibdib niya. Ano ba? Ay, buhaya pala. Eto, umpisa natin. Guys, sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from... Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga session. Last na lang, sir. Yun pala. So diba? parang walang moral ascendancy. Pressure. Ang congressman na sabihin, sinasabi niyan, immediately, forthwith. Bakit yung sa inyo, ipinal sa inyo, hindi nyo naman inaksyonan, di ba? Doon nga sa inyo niya eh. Sa lagay nakalagay, immediately talaga eh. Hindi pa nga forthwith eh. Di ba? Tapos umabot pa ng 2 buwan. Ngayon nasa amin, gusto nyo? Dalas-dalas kami, akto agad kami sa inyo. Ayun nga pala, no? Di ba? May punto rin eh. Ngayon, nasa Supreme Court na yan. Oo. So, mas lalong nagkaroon ng dahilan si Senate President Escudero na wag niyang aktuhan. Oo. Kasi hihintayin pa nila yung desisyon ng Supreme Court. Ayun. Oo. Ayun. E di, siguro, yun ang ating magiging laman ng Vox Populi ngayon, Nelson. Dapat bang manindigan ng Senate President na ano yan? Antang aktuhan? Oo. Wag munang aktuhan. Wag munang aktuhan ang impeachment hanggang June 2. Kasi yung June 2 sinabi nila eh. No? Kung ang sagot niya po ay opo, dapat lang manindigan siya, letter A. Kung ang sagot niya naman po ay anong pang letter B. Ayan. Letter B. Dapat ngayon pa lang aktuhan na po nila yan. Ayan. Ano, kasi anong tawag doon? Obligado naman sila aktuhan ito, Nelson, no? Ang tanong lang, kailan? Kailan nila dapat aktuhan? June 2 ba? O dapat sa lalong madaling panahon? Yun bang lalong madaling panahon? Pwede sabihin June 3? Asap yun. Sabi niya, ay, nako, dapat po manindigan siya hanggang June 2. Ayan. Yun ang A, ha? Ayun ang A. Kung sagot niya na hindi, sa lalong madaling panahon, ngayon na, aktuhan na po ng Senado yan. Yan, letter B. Ang inyong mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 PB. Papakinggan tayo sa pamamagitan po ng Radyo Agila, Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Nason, sa Kamara de Representante, di ba, ay nag-iusap-usap daw po sila. Ang question nila ngayon, gagawa ba tayo ng bagong impeachment rules? Paraan niya mapadali yan, di ba dumaan tayo ng corona impeachment at saka ng ERAP impeachment. Pwede daw ba na yun na lamang ang gamitin natin na rules sa impeachment po kung magsisimula na ang pagdinig para kay BP Inday Sara? Sinong gagawa daw? Yung House? Hindi, yun ang kanilang, ang balita ko parang nire-recommenda nila ito, no, ha? At yun daw ata, sa part ng House Prosecution Panel, ang mga naging aral daw po do sa impeachment trial ng dating Pangulong Joseph Estrada at maging kay Chief Justice Renato Corona, ang paghahanda po sa paglilitis nila
kay BP Inday Sara. Ang nagsabi pala nito, Nelson, ay tuhong si San Juan Representative Isabel Zamora, na isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, at ang mga nakaraang impeachment trial daw po ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa suporta ng publiko, estratehiyang legal at mga pamantayan sa ebidensya na makakatulong po sa pagpapatibay ng kaso laban kay BP Inday. Ayan. At binibigyan din po ng diin ng mga nabanggit na mababatas ang pangailangan daw po na maging handa sa pagpapakita ng matibay na ebidensya. Dapat yun dapat daw po ay mayroong matibay na ebidensya sa bawat articles of impeachment. We should be ready. At tungkol naman sa gagamiting proseso, tinutukoy po ni Kong Pami na ang mga naunang alituntunin ng Senado kaugnay po sa kanilang papel sa impeachment trial at sa pamantayan daw po na kinakailangan para ma-convict ang isang nasasakdal sa impeachment. Binibigyan diin na ang pangailangan para sa matibay na ebidensya na hindi lamang magbibigay ng katwiran sa pagpapatalsik ng opisyal, kundi magresulta rin daw po ng kanyang panghabang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng mga pampublikong posisyon. Sa mga naunang desisyon kasi, Nelson, gaya ng kay ERAP, hindi po nagkaroon ng perpetual disqualification Kasi hindi naman siya na pero di ba na-convict din sa doon sa impeachment trial ng ERAP Estrada? Yung Corona naman kasi hindi naman politiko yun, hindi naman siya nag-resign kasi si ERAP Jen di ba? Yung sinasabi na nag-resign si ERAP doon sa kasi nag-people power. Kasi Tatanda nga. mo yun? Oo. At saka nagkaroon ng yung controversial na brown Yung envelope. brown envelope. Tapos nag-EDSA sila. Hindi naman nagkaroon ng nun eh. Ng conviction. Walang nag-abot na desisyon. Yun palang Corona ang dahil nagkusang bumaba si ERAP. Umalis. Yun palang Corona ang talagang umabot sa conviction. Nagbutuhan talaga yung 24 na senador. Yes. Well, batay daw po doon sa mga pananaw ng ilang mga eksperto sa konstitusyon, si Ginoong Joaquin Bernas na naglalarawan ng impeachment bilang isang prosesong pampolitika na malaki daw po nakasalalay sa pakiramdam ng mga senador, senator judges. Ewan ko lamang po, dito ba sa impeachment, kasi talaga ito, Nelson, mas nangingibabaw. Ako naniniwala, personal ko ito, Nelson, hindi naman tayo abogado, mas nangingibabaw kasi dito ang usaping politika. Hindi naman yung merits and demerits ng case. Di ba? Doon sa nangyaring conviction, mantakin nyo kay Corona, yung conviction niya sa impeachment trial, nabaliktad po ng proper ng mga korte. Totoo. At sinabing siya po ay walang kasalanan. Nga. At nung naalaala mo, nung nakapanayam mo si Atty. Tranquil Salvador, di ba? Yes. Ang pinaliwanag talaga niya doon sa kanyang eksperyensya, hindi po guilty beyond reasonable doubt ang nangyari. Di ba? Sa korte kasi, guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Sa impeachment ata, mukhang hindi naman ganun ang proseso. At saka makikita mo lang naman talaga malaking pagkakaiba. Unang-una, yung mga judges na senador, karamihan hindi abogado. Yung isa pa yun. Anong magiging alam nila dyan? Di ba? Sa akong batas sa pag-uusapan. Yan na nga. Tungkol sa mga karapatan ng mga paglabag. Kaya nga political ang impeachment. So kung yan ay political, Nelson, may halong konting drama yan. May konting action, may suspense. At ang hindi naman ang pinagbabatayan talaga ay matibay na ebidensya. Hindi nga. Para maging guilty ang isang inaakusahan ng impeachment. May mga bali-balita pa nga noon dyan, di ba? Na kaya na-convict si Chief Justice Renato Corona, may mga ibinigay na mga pabuya doon sa mga senador na boboto ng conviction. Diba? Diba? Hindi, yan matagal nang nangyari. At kung titingnan ho ninyo, yung mga bumoto para i-convict si Corona noong panahon na yon, ay sila rin po yung mga senador na ngayon ay nakaupo at yung iba ay babalik sa Senado. Bagay, totoo yun. Sila pa rin. Nga. So kung noon ay nagawa nilang mag-convict ng isang tao na
pag batas talaga, pag titingnan ay hindi naman pala kasalanan yung ginawa niya. Dahil may ruling ang Supreme Court dyan, kalaunan na ang SALN mo kapag ka ikaw nagkamali ka, dapat bago ka parusahan, bigyan ka muna ng pagkakataon. Totoo. Kung bigyan ka ng tawag pansin na SALN mo mukhang may mali, may mga may mali kulang. Itatama Itatama mo muna yon bago ka bigyan ng parusa. Hindi nangyari kay Chief Justice yun Wala. So, ibig sabihin, mali po yung conviction kay Corona kung ang pagbabatayan ay talagang ano ba yung nakalagay sa batas. Gusto naman kasi si Coco Pimentel at masyado. Mas gustong na magmamadali. Darating tayo dyan. Senator Coco Pimentel, porket may tatak ka sa dibdib mo na buhaya, ganyan-ganyan ka na. Ito naman si Chis Escudero, marami namang natutuwa. Pero may mga natutuwa sa desisyon niya. Pero ito kasi ang tanong ng karamihan. Seryoso ba dyan si Chis Escudero? Dyan sa kung kaya niyang panindigan na hindi mo na umpisahan. Kasi baka naman bigla-bigla na lang magbago ang isip niyan. Di ba? Hindi na tayo pwedeng pakampante. Kasi naman magkasama yung mga yan. Parehas senador yan. At alam natin na malay natin sa politika kanya-kanya ng tactics yan. Kaya, okay naman sa ngayon. Maganda naman yung sinasabi ni Chis Escudero. Kaso nga lang, nakikita natin sa mga comment, mga kakilala po natin, huwag kayong magpakampante dyan. Bakit kaya? Tiwala lang tayo dyan, paminsan-minsan. Diba? Maganda naman ngayon Kaya itong si Coco Pimentel na kung saan ay tinatawag ng iba na traidor. Bakit nyo sinasabing traidor yan si Coco Pimentel? May tatak nga no? May tatak buhaya. Sana all talaga. Ay, kayo, kung kayo po yung padesisyonin dyan, ano ba dapat? Uumpisahan na ngayon para magkaalaman na bago ang eleksyon o pagkatapos pa ng eleksyon? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.